pumunta dito sa invitation namin. Alam kong busy kayo sa inyong studies, pero naisip ko na kayo yung perfect participant para sa discussion na ito together with our visitor engineer Benny Flor. Kasi since lumaki kayo sa farming and fishing family, ay marami kayong maitutulong at maiambag sa discussion na ito. Yes, gaya ng sinabi ni ASCII leader, narito tayo ngayon upang talakayin ang AFMA or Agricultural and Fisheries Modernization Act of 1997. Ang batas na ito ay naglalayong matulungan ng ating mga farmers and fisher folks sa pamamagitan ng mga training programs, access sa pondo, and modernization of technology. Engineer, ano po ang specific na tulong ang ibibigay ng batas? Halimbawa, sa mga magsasaka na hirap sa irrigation dahil tag-init. Good question, Ms. Avril. Ang gobyerno po ay may mga initiatives of free installation of solar-powered irrigation systems, especially sa rural areas. And meron rin po silang mga plano na programs po para sa mga kabataan to help them in farming efficiency techniques. And Miss Engineer Peñaflor, how about po sa mga mangingisda? And halimbawa, tatay ko po, kasi hirap po sila ngayon na makabenta ng kanilang mga nahuling isda kasi nga mababa yung presyo sa merkado. Paano po yun, Engineer? Question with Karen. Actually po, kasali po sa plano ang mga mangingisda. Meron din pong planong pagpapatayo po ng mga fisher folk or cooperatives para po sa direct marketing. And may plano rin po ang gobyerno magpatayo ng mga storage facilities para naman mag-keep na sariwa ang mga isdang mahuhuli ng mga fisher folks natin. And ang very goal po talaga ng planong ito is to lessen yung mga middlemen and para naman ma-increase ang income ng ating mga mangingisda. Kaya importante na malaman natin to, hindi lang para sa pamilya nyo, kundi para na rin makatulong tayo sa ibang kabataan. Tingin nyo kaya, Karen and Avril, ano kaya yung paano kaya natin may encourage yung ibang youth dito sa community natin na mag-join dito sa initiatives na ito nila engineer? Siguro po pwedeng mag-organize ng workshop sa school. Kapag naipakita natin na ang farming ay modern at may potential sustainable income, mas marami ang ma-enroll. Tama si Avril, no? And then, pwede rin gawin interactive, like field visits, no? Field visits para makita ng mga kabataan yung actual na ginagawa ng mga farmers and mga fishermen, no? And hindi lang yun, dahil may kaakibat din ito ng hands-on activities para sa kanila. Both of lahat po na masabi niya is very good suggestion, and meron po talagang initiatives ngayon na youth engagement activities, and its very goal is to show the values of the agri-fishery sector. And I highly encourage and suggest that both of you would join, no, as a member man lang, or maybe you would be a resource speaker soon in the future. Game na game kami dyan, engineer. Tulungan nyo ko ha, Karen and Avril. Ang ganda ng feedback natin ngayon. Thank you, engineer, sa pagbibigay linaw sa bagong batas na ito and sa program na pag-outreach sa mga local units para mas ma-enlighten yung ating mga youth sa bagong batas na ito at kung ano yung mga benefit na maaari nating makuha mula dito. Yes, thank you so much for coming, both of you guys. Always remember na ang batas ay laging epektibo if nagkakaisa tayong lahat. Salamat din po. Ang laki ng potential ng batas na to para sa aming pamilya. Oo nga po. Maraming salamat, Engineer Peñaflor. And sana magpatuloy pa yung ganitong initiatives dito sa lokal. And not just here, but a lot of areas. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Ano year? Fourth year. Ikaw? Third po. Okay. Fighting engineers. Yeah, sure. Okay. Okay, goodbye guys. Thank you. Thank you po. Thank you.
Thanks.